Mas mabigat na pananagutan para sa mga gun owners na hindi ligtas na nag-iingat ng kanilang mga baril. Ito ang panawagan ng Department of the Interior and Local Government kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Nikinasawi ng 2 estudyante kabilang ang suspect. So umiiral na security protocol sa paaralan. Ini-inspeksyon ang mga bag ng mga pumapasok sa gate. Pero ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nakapasok ang suspect sakay ng sasakyan ng kanyang ama, kaya hindi na ito sumailalim sa parehong bag inspection. Diretso umano ang estudyante sa basement matapos bumaba sa sasakyan. Lumabas naman sa pahayag ng ama ng suspect na empleyado ng Bureau of Customs na siyang may-ari ng baril na naiwan umano sa sasakyan ang gun bag at doon ito kinuha ng kanyang anak. Pero iginiit ni Remulla na hindi dapat iniiwan ng ganoon ng baril dahil bahagi ng training ng gun owners ang tamang gun safety at safekeeping. Dahil dito nanawagan siya sa Kongreso na magpasa ng mas mahigpit na batas laban sa mga pabayang gun owner. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, limitado ang pananagutan ng gun owner kapag ginamit ng bata ang kanyang baril at maaari lamang itong mauwi sa reckless imprudence. Sa dalawang nakaraan na shooting sa mga eskwelahan, pareho siyang government-owned, government-issued firearms to qualified personnel. Ngunit, sa parehong bagay ay hindi inalagaan yung mga baril. Ang penalty ng paggamit ng legal guns, kung kinuha lang ng bata at kinuha ng bata ang baril sa magulang o sa guardian, ang penalty ay reckless imprudence lamang. Walang penalty ang may-ari ng baril. I ask Congress, help us, join us, help us fight criminality, impose the laws which will make a difference. The Robin Padilla law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime precisely because loose firearms is a bailable offense. I call upon Congress to make laws that make it once again non-bailable. Samantala, ikalawang anggulo naman ng investigasyon sa insidente ang posibleng impluwensya ng online content sa estudyanteng suspect. Ayon kay Remulla, posibleng maaaring na-impluwensyahan ng online game na Roblox ang suspect. Patuloy pa ang forensic examination sa mga gadget nito. We still have to do forensic examination on the gadgets of the shooter. Hindi pa natin alam with certainty, but it is with great degree of confidence that he was influenced by the game of Roblox again because of the manner of which we did it. Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng buyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization. I call upon Congress again to help us control and curb the use of first-person shooter games that influence these young minds. Australia had a great model. Bawal ang social media sa mga bata between so many years old. Baka panahon na natignan natin yon. Hindi ko sinasabi yan lang ang solusyon. Pero hindi naman one size fits all ang solusyon dito sa problema na to eh. Maraming kailangang gawin. Lumabas din umano sa investigasyon na nag-livestream ang suspect sa isang website na may violent content. Posibleng indikasyon ito na nais ng suspect na ipakita sa ibang tao ang kanyang ginagawa. Dahil dito, nanawagan din siya sa Kongreso na pag-aralan ang mga hakbang para makontrol ang online platforms at violent content na maaaring maka-impluwensya sa mga kabataan. Samantala, iginiit ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang agarang pagtanggal sa social media ng mga video ng pamamaril. Ayon kay Nartates, mas mabilis kumalat online ang ganitong mga video at maaaring makaapekto o makaimpluwensya sa ibang kabataan. Iminungkahi rin ni Remulla na repasuhin ang mga batas laban sa loose firearms at gawing mas mabigat ang parusa sa mga iligal na nagmamay-ari ng baril. Sa ngayon, patuloy na tinutukoy ng mga otoridad ang mga naging motibo sa likod ng insidente sa Zamboanga at kung paano ito tuluyang maiiwasan sa hinaharap. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.